Bayanihan, kaya natin ito. Ang tugon sa ating mga pangarap, magkaisa para matupad. Kapayapaang matagal nang hinahangad. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapang maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa malasakit na oras. Kaibigan, iwan ang sandata, makulay na kinabukasan ay abot na. Sama-sama para sa Republika, kapayapaang may bigay na pag-asa. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapang maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na oras. Iisang bansa, iisang diwa, isang lahi, isang minimikhi. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang laman, lahat makikinabang bayanihan para sa lingkod. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang laman, bansa makikinabang bayanihan para sa lingkod. Mga kasama maayong buntag, mayong adlong Domingo kaninyong tanan. Kay anong Domingo karon na nasa sa to ang programang kalasag ng mamamayan sa 4th Mechanized Infantry Battalion, pinamuluhan ni Lieutenant Colonel Danilo Ibon at ang commanding officer. Ingon man mayong buntag usab sa to ang brigade commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, Colonel Dami Titi Harris. Mayong buntag sa tibok tropa sa tang Philippine Army din sa dakbayan sa Iligan. Ingon man sa mga kasikbit nga dapit. Mayong buntag sa 44 ka mga barangay ng dakbayan sa Iligan sa atong mga kasikbit nga dapit. Ingon man sa mga bukirang-bayan ng ating syudad o kutob sa mabot ni ating Sibya mayong buntag kaninyong tanan. Mag-uban-uban hangtod sa alas 8 sa buntag, sugod alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa buntag, aron sa paghatod sa atong mga updates, mga activities nga gindugma sa atong mga kasundaluhan gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Ingon man kaabanasan natin natay guest speaker karon si Ms. Gina Mascarillas gikan sa City Civil Registrar, o unya natay paghisgutan kabahin mga unsay latest mga programs karon sa ang City Civil Registrar. So karon mga kasama, in behalf of our partner Sir George Bernisa, kauban natin si Kuya Walter karong buntaga aron sa paghatod sa mga updates. Kuya Walter, maayong buntag. Ay, may buntag usab kasamang GC o may buntag usab Ma'am Gina sa ato ang sa Civil Registrar, o may buntag usab sa ato ang Brigade Commander nga si Colonel Dini Titi Harris, sa ato ang Battalion Commander sa 4th Mechanized Infantry Battalion, si Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon. Ato ang Company Commander sa 41st Company Mechanized Infantry Company, si Captain Sarilla. Sa atong Company Commander sa 42nd Mechanized Infantry Company, si Captain Laiktin, may buntag sa inyong tanan. Sa 43rd Mechanized Infantry Company, si Captain Bagaporo, bagong nagpungko na siya pagka CEO kasamang GC.
Sa ato adayong station manager si Sir Ramel Limburong, mayong buntag. Mayong buntag usab sa 44 barangays diri sa Iligan City. Ang ato adayong programa atong miaging semana mao kini. Ang ato ang kasundaluhan ni partisipar sa pag-install sa coral roof dito sa Barangay Dalipuga kasamang GC. Dalipuga Farmers and Fishermen's Association sa Dalifa. And member sa Philippine Coast Guard Auxiliary nga gipa tigayon kini sa Purok South, Barangay Dalipuga, Iligan City. Okay, so mo na atong November 3 adlong Sunday gihapon. Yes, kasamang GC. Maning nga atong apilan pag-install sa coral roof kasamang GC. Okay. Ato sa maurigapon nga adlaw pitsa 3 sa November. Ang ato ang batalyon commander ni partisipar usab sa ato ang SIBAC program dito sa Barangay Hindang kasamang GC. Nga gipartisiparar kini sa ato ang mga stakeholders sa GCI Iligan City, Iligan City Dawang o Iligan City Health Office o of course ang DXIC kasamang GC o ang Iligan Dental Society. Ato usab nga pizza size November ang 42nd company nga gipanguluhan ni Captain Haiktin sa National Corporation sa Philippines conducted joint medical dental outreach program dito sa Papili sa Barangay Nangka kasamang GC. Okay. Sa Baloy gini Municipality Baloy, Lanao Norte. Okay, so AOR gihapon na siya sa 2nd Mechanized Brigade, sir, no? Correct kasamang GC. Area gyapon ni siya sa 2nd Mechanized Brigade nga under sa 4th Battalion. Kini nga kumpanya ang CEO ani ang company commander si Captain Alex Haiktin. Okay. O ang ato sa mga pizza size sa November ang officer o ang mga kasundaluhan nato dito sa Kampintoy natin kini og health and gospel lecture sa 70 Adventist Grove headed by Pastor Nelson Paulo kasamang GC. Dito kini gipatigayon sa ato ang Kalasag Hall dito sa Kampintoy, Suarez, Iligan City. Atong pizza 8 sa November. Atong niaging kining semana atong niagi ang ato ang kasundaluhan ni ang mga opisyal o ang kasundaluhan ni aton kini kasamang GC sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council nga panguluhan kini ni sa ato ang mahalangdon nga mayor nga si Mayor Celso G. Rehencia, siya mo chairman ani kasamang GC. Okay, so atong November 8, that was Friday, talang Friday. Yes, kasamang GC. Ang ato ang kasundaluhan o ang ato ang ICDRMC ni partisipar sa preparation ato ang Typhoon Yolanda kasamang GC dito sa City Hall sa Palao kasamang GC. Okay, sa kuana siya sa command center. Yes, kasamang GC. Para tong para sa pag gikuha natin tong ang katong umabot bitaw niabot nga typhoon ang meeting At least sa preparasyon sa Typhoon Yolanda natong Huwebes last Huwebes kuanpod nagmeeting na usab ang mga kadagkuan sa ato ang syudad, especially katong mga kadagkuan nato sa syudad kalabot gihapon sa preparasyon sa bagyong Yolanda pinaagi sa o pagpanguna sa ato ang head sa ICDROMC si Engineer Cesar Yamuta. So pagkaugma ato kauban to siya ang mga media pagkaugma ay na daya nagpahigayon og meeting with the AFP. Correct, kasamang GC. Na dito si Juan ang ato ang City Mayor si Celso G. Rehencia para dili na mautro patong nahitabo bitaw nga makalitan ta mo tong gamiting. Ato sa mga pizza maybe kasamang GC. Ang personnel sa ato ang kasundaluhan ni partisipar gyapon sa pag helping overcome psychological effect katong HOPE sindong through sports activities nga partisiparan kini sa MSU Falcons Organization kasamang GC dito kini sa Bayanihan Village giheld. Okay, so mga sindong survivors. Yes, kasamang GC dito sa Barangay Santa Elena kasamang GC. O ang ato ang Taibo session day kada Martes, Huwebes o Sabado
Continue gyapon ni siya kasamang GC dito sa atuang kuan sa 4th Mechanized Battalion. Diri sa kuan kasamang GC sa Price Plaza, wala taga kuan dito kay tungod nga napuno bitaw ta kuan niyaging mga bulan hantod karon napay mga naka-establish dito mga kuan. Nawala ang atuang tayo position na kada Sabado sa buntag. Pero na plano sir nga namang yung mga kuan bitaw mga higalaan nato nga naanod na gyud nga oy basta Saturday na ang Fort McDere magtahibo. Namay plano karon sir nga mabalik dito sa Price. Yes, giplanuhan na sa ato ang kasundaluhan nga ibalik nang naa siya diha. Nahitabo mga ito nga gikan atong pagpreparar atong pista. Daghan gayo nga mga establishment dito nga gitaod. Hantod karon gihapon nagakuan. Mao to nga paundang sa dito. Pero atong ibalik to kasamang GC, ibalik. O ang ato ang kasundaluhan dai gyapon. Gapadayon gyapon ta sa ato ang checkpoints, sa ato ang area of responsibility. Mobile patrols, paniling sa ato ang mga K9 units kasamang GC diri sa Iligan. O sa 5 municipalities sa Lanao Norte. O gapadayon gyapon kita sa face-to-face dialogue coordination sa ato mga LGUs and NGO support mechanized area operation kasama. Okay, so inana naman ay mga updates o mga activity nga gibuhat sa tumang kasundaluhan gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Yes, kasama GC, nagpasalamaton gyapon kita ato ang Pizza City usab nga katong sige nato gi-announce diri nga katong mga examinations. Katong November 7 di ba na kuan to siya? Yes, kasama GC, napadayon tong tuwa dito sa ato ang medical center, gipadayon tong tuwa. Pila ka ba ato ang mga examinees? Ang examinees kasamang GC naabot kato mga 75 ang examinees sa tuwa kasamang GC. Og mapasalamatan gyapon ka auta nga gitagaan tag higayon ni Major ang kapangulo atong kuan Major kompetente gikan sa HPA kato kasamang GC sa high headquarters ni ari gid sila diri sa ato ang sa area of operation diri sa Fort Mac para magpa-exam para kung kinsa tong gustong magka-opisyal o mag candidate soldier ato nga time. Pero kuan lang gyapon na kasamang GC kinsa tong makapasar sunod nga kuan na to mga sunod bulan kay mga 1 month pa man to mo resulta atong kuan. Para to kasamang GC atong ihatag ni Mama Gina para sa atong mga updates sa atong kuan sa civil registrar. Okay, so daghang salamat kayo Kuya Walter. So alang sa bugang impormasyon na may siguro mo bisita sa Fort Mechanized Infantry Battalion sa kampo alang sa lugar ng kasayuran o mga result no ato ang masaran. Ug karon dili ta magdugay kauban na tato ang napobisita dinhi si Miss Gina Mascareñas gikan sa City Civil Registrar. Ma'am Gina, maayong buntag. Good morning, Chris, especially to our City Mayor, Celso G. Rehencia, and also our council members, especially the chairman of the Civil Registration, Population, and Statistics, Dr. Obial, mga tanang department heads, mga colleagues, akong mga staff sa Civil Registry Department, especially ang atong mga barangay captains sa 44 ka barangays no nga mao gid ang atong mga gasilbihan sa atong trabaho. And also I would like to greet our manager Ramil Imborong, and also salamat kay ko sa opportunity again the Kalasag Mamayan through First Lloyd George Berniza, and equally ang ni karon si Sir Walter Awit nga nakiguban ka nato diri sa station. Ug sa tanan nga mga katawhan nga maminaw karon, naisip lang sa usa ka background nga unsay tukion nako karon, special nga mga legal instruments no nga atong hisgutan bahin aning Republic Act 9255 ug 9858, and some of the bag-o nga balaod katong Republic Act 10172 o some nga dunay circular sa National Statistics nga 2010-4. So mao ni atong gamay nga hisgutan karon para dunay focus kaayo sa atong topic. Okay, so Ma'am Gina, last Sunday ang ato ang nahisgutan ato is about sa mga activities or mga kasayuran
gikan sa City Civil Registrar nga ato ang gipaabot sa ato ang mga hinterland barangays regarding sa mga kuan nila no, mga certificate pag-renew ba to ma'am no, last Sunday pag kuha og mga any documents gikan sa City Civil Registrar katong mga naa sa hinterland barangays. So karon na tayong hisgutan na kay gi-mention ka ganina regarding aning Republic Act 9255 9855 10172 unsa ni sila ma'am? Actually, kaning 9255 mao kani ang pag-legitimize sa usa ka bata, no? Legitimation process nga gikan sa illegitimate nga status, pwede nato i-apply ang mga ginikanan once nga they were already married. No, pagbalhin sa ilang estado, no, gikan sa illegitimate to legitimate status. So ang mga ginikanan gi-require sila pag adto sa opisina kung ang ilang mga bata during sa ilang pagkauban nana sila mga anak, then finally they were married, so pwede sila mo apply for legitimation process provided nga dalhon nila ang ilang mga birth karon gi-require na gid namo sa mga katawhan, no, kung dunay mga inaani nga problema. Ang bag-o na mga gi-require nga legitimation affidavit, ang ilang birth certificates, ang ilang marriage contract, no, dayon ang dunatay bayronon nga legitimation fee nga 200 pesos. Okay. So mo ni siya ang pinaka-basic nga legitimation as long nga ang ilang dokumento walay mga problema. That's why dunatay isa ka balaod nga na-mention ang Republic Act 9858. Mao kani ang balaod nga ang mga ginikanan during the time of panganak, isa sa ilang wala pa kaabot og 18. Meaning at the age of conception ni abot sila 17 na ay uban 16. So ang ilang legitimation process ana ma-legitimize sa bag-o nga balaod. With this 9858 mo differ lang sila sa ilang mga annotation. Okay. O dunay mga annotation nga provided ani nga magpakita nga during the time sa ilang nanganak wala pa sila sa eksaktong edad, then they were married finally naminyo pud sila. But ang ilang edad ato gyud maimong kwintahon nga pagburos wa pagid sila 18 kani nga balaod ang application. Ang iyang fee sa legitimation ani 9858 is 500. No, kani ang proseso diha lang sa opisina. I would like to inform the public nga ang mga application nga naa sa opisina, it doesn't mean nga ang inyong NSO automatic, no? So I would like to inform them kung doon na may mga proseso nga changes sa mga dokumento, even correction, no, tanan, mga adoption, all documents should be requested through the office nga padala kita og mga endorsement nga gusto nila ang ilang document madali mauna og annotate sa National Statistics. Okay, so like last Sunday ma'am na nahisgutan nato kung nami gusto ipa-change nga kuan sa inyong like for example birth certificate, it's a good news nga bag-o lang ni gawas karon na ang usa ka balaod nga dali na lang ang pamaagi sa pag-ilis sa gender. Ingon na ma'am no, so bago lang po na siya na-approve, which is isa na sa mga nakita gid nga problema, no, in terms of like for example ako mangita kong trabaho nya problema ko sa birth certificate nya gasto kaayo karon na may balaod nga mas mapadali siya, so moduol lang siguro sa atong City Civil Registrar. Okay, so ang pinakabag-o yun, no, sa uban nga wa makahibalo na naapamanggi uban nga wa gyud nakahibalo nga ang balaod nga pag-change sa gender. Actually ang Republic Act 10172 it doesn't mean lang nga gender. Ang unsa may nilangkob ani nga balaod, no, ang imong gender or ang sex male to female, male to female to male, og ang imong date of birth, no, nga gagamit ka example December 23 but ang imong birth certificate actually is December 27. Okay. So appeal na isa sa balaod og ang bulan. Okay. O kung ang month nimo nagkasayo pod, pwede gihapon ka maka-avail ani. But ang ipinaka-importante nga wala gyud na appeal ang imong year. Walay labot ang year, still sa korte. Oh. So unsa may iyang pinaka salient feature sa gender. Ang gender nga application cannot be applied as migrant, meaning dili ka maka-apply nga ang imong birth certificate tuwa sa Manila but you are residing here in the Iligan, dili na pwede. You should go to Manila. Dili pwede siya nga from here
unlike to Republic Act 9048, pwede ta mag-migrant petitioner. So, ang imong birth certificate information kung gender na ay imong birth date, no, ang imong month, usaray bayron nun. Pila man ang bayron nun sa atong Republic Act 172. Ang atong 172 naglangkob og 3,500 nga bayron nun. Aside from that, kinahanglan ka og publication sa general circulation, meaning dili local. No, general circulation is 3,000. So, mulangkob og mga 7,005 ang atong application sa gender. Okay. Kung ang imong dokumento dunay mga correction, manguta naman ang among first name na appeal sad, na apod ni clerical ang among middle name. In one document, ang imong bayran katurag yun ang pinakadako nga 3,500. Bisag Okay. pila regardless of corrections to Okay. be made sa usa ka document. As long usa ka document. But ang application sa document should be duha ka klase. Okay. O duha ka klase kaya naa may change of first name nga imo pong i-appeal. So mao na siya dayon because niya ang akong ipahibalo sa katawhan nga ang kaning gender medyo makutikay ang IRR, ang implementing rules, gi-require gid ta sa pinaka earliest. Meaning, katupang naa pa kay immunization, katong bata pa ka, naa kay grade 1 nga 137E, any baptismal, anything nga naay magpakita nga male or gender nimo nga male o female, pinaka daan nga record ang pinaka importante. Dili ang latest. Ang latest supporting document lang. Ang pinaka iyag yung evidence nga gikinahanglan sa Manila do sa legal department is the earliest record. More ginay ga-emphasize. So far, Iligan has already do na natay na approve nga mga gender applicants do during the time of Mrs. Abinido, no, kay nag-implement ta. So Okay. naanay na approve at the same time do na po na impugn for that reason nga dunay gi-require nga mag-motion for reconsideration nga pangitaan gid sila og earliest record. So far, nakapangita man gyud. Okay. So, muna yung maayong balita, no? Bad news lang tungod kay na-implement siya nga balaod. Humanan akong process ako ang gender. Actually, sa ako ang gender sa birth certificate, Ma'am Gina, is ko siya male. So, ang gasto yun is diabot siya mga 20,000 plus dayon. Pagka-approve, gikan na siya sa general solicitor, nalang siya i-note gamay nga na-change na ko into female. Mo pa paggawa sa balaod. Pwede na. Pero anyway, it's a good news para sa mga ato mga higala karon, no, nga ingon ana ang problema. Ma'am, balik pa ka ganina sa RA 9255. When we say RA 9255 na ipangutana, pwede ba nang from illegitimate child, i-transfer ni mo to legitimate child, niya ang parents, dili pa siya married? Again? Kung ang illegitimate child, i-transfer siya into legitimate child, unya, pwede ba na siya maskin imong ginikanan, dili pa kasal? Actually, I would stand corrected. Ang 9255, mao ni siya di ay ang katungkuan pagbalhin sa apelyido nga bisag wa pay kasal. Meaning authority to use the surname of the father. Bisag dili kasado. Oh, na ano, 9255, mao ni siya ang authority mo use ang bata sa surname lang of the father without the benefit of the marriage. Kato na rehistro na siya nga illegitimate bitaw nga there was a time sa family code nga all children born ani nga tuig sa 1988 2002 nga ang surname di gyud makarga even he Yes. acknowledged the child. So karon with this law kaning Gidawat 955 pwede na siya mo makabalhin. But dunay isa sa mga nakita namo nga based on the case sa among opisina, there are mothers nga who don't want. Nay uban ang papa gusto. Oo. But ang mama kay naa may consent sa part dito. Dili sila gusto nga bukaan. Sometimes dunay conflict nga ang umama nga dili man mi gusto mo acknowledge na sa amahan ang papa. Nay ubang papa bisag walay kuan gusto gusto Oo. sila nga mo acknowledge. Sometimes maano gyud namo nga magkasabot gyud mo. Kay at the age of 18 po naa sa balaod ang bata can choose to stay with the mother's surname or magbalhin siya sa apelyido sa iyang amahan as long na ay
ang authority kaning dokumento iyang pirmahan sa papa nga iya nang ipabalhin ng iyang apelyido to sa iyang amahan. Okay, ma'am, ang pag-process ba ana sa City Civil Registrar is moagi pa ba na siya sa Hall of Justice like mga hearings, sana? Dili na. Ang pagbalhin sa apelyido. Oo. Dili na sa Diretso na sa office. execute lang siya og naa mga birth certificate pod nga walay amahan. So meaning katong unknown father. So if kung unknown father before ka maggamit sa 9255 sa AUSF moagi sa ka sa affidavit of acknowledgement. Before duha ka legal process ang imong gamiton sa legal instrument, ang acknowledgement at the same time mag AUSF ka katong 9255. So duha ka annotations ang mahitabo sa imong dokumento kay Okay. wala may papa ang imong birth certificate. Okay. Ma'am, balik ta sa issue ka ganina, like katong sa gender. For example, ako female, unya ako ang gender is male. Unya tungod sa naantatay bago nga balaod karon pwede na siya matransfer. Ang proseso ba ana, ma'am, moagi pa ta sa Hall of Justice like sa mga hearing, like for example sa kuha is 3 times ba to siya gi-hearing? Dili na, Chris. Ang balaod, ang civil registrar is deputized to make the action nga among buhaton sa mga posting, publication, no, labi na sa gender, publication, dahil posting. Then after all requirements are completed, it is be submitted to the legal department sa National Statistics sa Santa Mesa. Okay. Kaya naaman dito ang petitions tanan mo forward me. As Okay. long complied na tanan, ang pinaka-isa sa requirement labi na ang medical record. Medical record is obligado gyud ang medical government doctor labi na sa ato diri sa City Health si Okay. Doktora Gaiti ang certify sa mga medical certificate sa gender Okay. application. Ma'am, sa City Civil Registrar, unsa kadugayon ang ato ang proseso ana kay kung maingon man gud ta og City Civil Registrar under government, tungod sa kadaghan ang proseso dugay ba? Mo comply ta og ang posting sa publication. I think ang mga 3 weeks, consecutive 3 weeks ang iyang post gikan sa iyang sa national ban. So maabot ang newspaper kay labi na Davao ra ba? Oo. Davao ta. So more or less ang iyang publication is 3 weeks, consecutive 3 weeks ang iyang then pag complied sa publication kompleto na ma-forward na sa amo ana then this will be forwarded. Mura sa amo 11 days ang iyang posting. Then Okay. forwarded to Manila. Okay, so muna no mga kasama to ang nahisgutan ang kalainan ning RA 9255, 9855 to 10172. Ma'am, medyo gamay na lang kitag oras, ma'am, no? Basig na ata kay gusto ipaabot or mga importante nga kinahanglan gyud masayran sa itong mga katawhan karong panahon na. Okay, before ta mag-end, no? So thank you, Chris. Magpahibalo lang unta ko, no, regarding sa mga tao. Before that, ang mga programa sa mayor, no, ang atong mass wedding is continuously gi-suportahan sa atong mayor. Actually this year at sa iyang paglingkod ang atong tubod, barangay tubod, abono BGMP, no, nga nagpahigayon natong marriage contract, and all this marriage contract were already registered in the department. And also Chris, do na tayo pahibaluon ta nga katong mga aplikante or mga tao nga nag-apply og mga corrections, then approve, then pagkahuman nag-request na sila og mga security paper, palihog tawag sa opisina ko ang inyong mga dokumento approved na, kay sometimes they forgot to follow up. Call 221-4309, no, kung magpahibalo. Then also I would like to inform katong nag-apply sa during sa sendong mga project na mo sa FMBR, no, sa United Nations High Commissioner for Refugees, nga palihog magbisita sa opisina ang mga kabarangayan nga nag-apply, kay sometimes na kaayo ang daghan pa mga dokumento nga wala pa nila ma-claim, no, para ma-facilitate kay aron magamit na gyud nila ilang mga dokumento. Okay, so ingon ana, no? And again, so magpasalamat ko sa atong station manager si Chris dinhi, og again ang atong kalasag mamayan nga ikaduhan na nako ni nga guest sa ilang program. Nga salamat kayo sa opportunity nga makatabang sa atong mga katawhan, especially sa mga kabarangayan nga nagkinahanglan sa atong mga serbisyo. Okay, daghan kaayong salamat, daghan kitag na hibala ni Miss Gina Mascareñas gikan sa City Civil Registrar. Wala sa mga dunay mga problema sa mga dokumento, bisitahin lang ang City Civil Registrar office sa City Hall.
o pangitaan lang si Ma'am Gina Mascareñas. So again, daghan kaayong salamat. Hopefully mag-guest pa ka na mo sa sunod nga higayon, ma'am, tungod kay daghan pa kaayog ngayon nga mihibalan ato ang mga katawhan kalabot sa ilahang mga dokumento. So ato siguro balikan si Kuya Walter alang sa ato ang mga dugang announcement or pahibalo sa mga aktibidad sa ato ang mga kasundaluhan. Invite dahil sa ato ang E7 nga si Lieutenant Vanessa. Ang ako na ipabalo nga ang ato ang position gapon sa Barangay Suarez, Campintoy. Padayon kini kada alas 5:30 kada Martes, Huwebes ug Sabado kasamang JC. Okay, so basig na kay ipaabot nga last mensahe sir sa ato ang mga katawhan dinhi sa Iligan. Ang ato ang Port Mechanized Kalasag Batalyon gapadayon kini nga naghinaot sa kanunayong sa ato ang kahimtang karon nga wala na nahitabo ang mga kuan kasamang GC na malinawon kita sa ato ang sa among area of responsibility sa 5 ka municipality sa Lanao Norte kasamang GC ug sa Iligan City kasamang GC. Okay. So once again, wala na tay igong oras o gamay ra kaayo amo ang oras ni Ma'am Gina, which is importante kaayo nga mga kasayunan sa atong mga katawhan. Pero anyway, napay sunod nga higayon, manghinaot ang magyaspan nato siya og balik. Og hangtod sa sunod Domingo na lang sa mga kasama sa susamang oras, susamang panahon. Dinhi gihapon sa Armin DXIC Iligan kauban nato mga kasundaluhan gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion alang sa ato ang programang Kalasag ng Mamamayan. Hangtod sa sunod Domingo, kini sa kasama Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN.